kapahayagan ng kanyang salita. Purihin po ang Panginoon sa privilege, sa honor na tayo makapag-worship sa Kanya. Sino po sa inyong nagagalak o nakakadama ng ibang kagalakan pag kayo nasa presensya ng Panginoon at sumasamba sa Kanya? Sige po, palakpakan natin siyang muli. Yun pong palakpak, hindi para sa artista, hindi para sa politiko. Palakpakan natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Makapangyarihang Diyos na nagliligtas, na siyang umibig sa atin ng buong puso at nagsakripisyo para sa atin. Hallelujah. Welcome po sa ating pagsamba ngayon. Sa bawat isa sa inyo, kung nandito po kayo for the first time o kung nakabalik kayo pagkatapos ng maraming panahon, kayo po ay espesyal sa amin. Kayo ay aming VIP. Meron po kaming inilalaan na mga ilang bagay para sa inyo. Basta nais ko lang pong ipaalala sa inyo sa umagang ito, you are loved beyond measure. Walang sukatan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa inyo. At sa bawat sa inyo na marahil mapapanood ito, mapapakinggan ito sa ibang pagkakataon, tandaan po ninyo, hindi po aksidente. Ang pagkapunta nyo rito, hindi aksidente ang pagkakarinig nyo nito. Ito po'y by design. Ito po'y appointment ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Pag-uusapan po natin sa umagang ito, yung isang the wise way to live your life. Isang marunong na paraan ng ating pamumuhay sa mundong ito. Sapagkat merong ibang paraan na hindi maayos. Pinag-uusapan po natin dito sa Zion yung ukol sa pagbabago. Ang sabi natin, ang pagbabagong ito ay pwedeng mangyari sapagkat kasama natin ang buhay na Diyos. Kasama natin ang Holy Spirit. Makapangyarihan ang mabuting balita. Pero alam mo pong pagbabago, mga kapatid, alam natin, ito'y laging nagsisimula sa ating personal na buhay. Amen? Lahat nga ng gising ay sumigaw ng amen? Wow, thank you very much. Naalala ko po tuloy yung kwento na ginagamit ko paminsan-minsan sa ganitong mga pagkakataon. Merong isang father, a dad, na naging very busy siya. Pagdating niya ng bahay, gusto pa niyang magdagdag ng trabaho. Pero yung kanyang anak, na 6 na taong gulang, ay napakaingay, hindi siya makapagtrabaho. Naiistorbo siyang lagi. Binigyan niya siya ng laruan. After 5 minutes, nagsawa ng bata sa laruan, iistorbuhin na naman ang kanyang father. Tapos bibigyan na naman ng ibang laruan. After 5 minutes, istorbo na naman kay dad. Ang ginawa ni dad, nakakita siya ng isang magazine na doon sa cover, nandun po ang map ng buong sanglibutan. Kaya ginawa niya, ginupit-gupit yung map na yon, ginawa niyang parang puzzle, at tapos binigay sa kanyang anak. Anak, sabi niya ganon, merong map dito ng mundo, ayusin mo. Sabagat alam niyang mahirap gawin yon, sabi ng father, tuwang-tuwa siya, nako, kahit 30 minutes, 40 minutes, hindi niya maayos ito, kaya makakapagtrabaho ko. After 20 minutes, may ingay na naman ng kanyang anak at pumunta. Dad, sabi niya, maglaro na lang tayo. Bakit? Ano yung pinagagawa ko sa iyo? Ayun pong map ng mundo, ayos na po. Ha? Paano mo nagawa yon? Ang hirap-hirap nun. Nakita ko po, yung map, meron palang picture ng tao sa likod. Inayos ko yung tao, naayos ang mundo. Totoo nga naman, no? Ang pag-aayos ng mundo ay nagsisimula sa pag-aayos ng tao. Saan tayo magsisimula? Ang mundo, laki naman nun. Ang bansang Pilipinas, masyado pa rin malaki yun. Sa Luzon, sobra pa rin laki. Metro Manila, lalo na. Sa Valenzuela, sa Caloocan, Camanaba, San Juan, maybe sa barangay na lang natin, malaki pa rin yan. Maybe sa street natin, malaki pa rin yan.
O maybe sa family natin. Okay yun, pero malaki pa rin yun. Dapat magsisimula tayo sa mga sarili natin, sa bawat isa natin. Amen? Yun po ang ating gustong tingnan. Kumusta ka sa harap ng Panginoon? Ang pagbabago ay laging magsisimula sa ating mga buhay. We must be the change we wish to see. Di ba? To show the love of God, we must experience the love of God. Gusto mong pagbabago? Dapat ang buhay mo ay ang larawan ng pagbabagong gusto mong makita. Sabihin mo sa katabi mo, sarili natin. Amen? Nais ko pong basahin ang isang very familiar, sikat na kwento ng ating Panginoon sa Bible. Ito po ay sa Luke chapter 12, verse 16 to 21. Ganito pong sinasabi, tayo po'y tumayo bilang paggalang salita ng Panginoon. Ito po'y hindi galing sa Pinoy version. Galing po ito sa Pinoy version at magandang balita, Biblia, pinaghalo ko. Kaya, pwede bang tawagin nyo na Eli Mercado's version? Hindi ko lang. Basta sabihin na lang natin galing sa dalawang version na yan. Pagkatapos nagkwento si Jesus ng isang parable, isang mayaman ang umani or nag-harvest ng sagana sa kanyang bukid. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga bodega at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa sarili ko, ang swerte mo talaga. Marami ka nang naiipon para sa maraming taon, kaya mag-relax ka, mag-rest ka na lamang, kumain, uminom at mag-enjoy. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, bobo. Sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Dagdag na leksyon, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, bigyan mo ng bisa ang iyong mga salita sa aming mga puso. Manguna ka sa inyong lingkod na mag-aasik dito. Bigyan mo ng laya ang iyong Holy Spirit sa kumilos sa bawat pusong nandito. Upang Panginoon, matanggap namin ng buong kababaang loob ang iyong mga salita para sa amin. Sa inyo po ang karangalan at kapurihan. In Jesus' name. Amen and amen. Please take your seats. Yes, palakpakan natin ng Panginoon para sa kanyang salita. Ito po isa sa nakapagtataka, nakakagulat ng mga kwento ng Panginoon na ating mababasa. Sapagkat ang dulo nito ay hindi natin inaasahan. Sapagkat sa lalaking itong pinag-uusapan natin, nandyan na sa kanya ang mga bagay nating inahangaan. Nandyan ang 4 na M. Hindi yung matandang mayaman, madaling mamatay. Okay? Tingnan nyo, mayaman. Sino ba sa inyo ayaw maging mayaman? Bay, kung maging honest tayo, bawat isa sa atin gusto niyong maging mayaman. Di ba? Mayaman? Ba tunog pa lang ng kayamanan, ng pera? Yung iba sa inyo, nagre-raise ng puso. Di ba? Masipag. Kung hindi masipag yan, hindi yan naaani. Di ba? Mayaman na masipag pa, di ba kahanga-hanga yan? Tapos maswerte. Sapagkat nung siya'y magtanim, hindi binagyot, hindi hinulan, hindi bumaha, hindi nasirang pananim. Di ba? Kahanga-hanga. At
Pagkatapos mapamaraan, ang dami niyang inani. Sobra-sobra. To the point na wala na siyang paglagyan sa kanyang inani at sa kanyang ibang ari-arian. Ay, gusto ko ang problema ng lalaking ito. Ang daming ilalagay, walang paglalagyan. Sa buong buhay ko, halos baligtad ang nangyayari. May paglalagyan, walang ilalagay. Pati debit card, pagpuan sabi, wala nang laman. Di ba? Kaya grabe, kahanga-hanga ang lalaking ito. Siguro pwede mo pang dagdagan ng pang-5M. Matapang. Kasi gusto niyang mag-invest. Gigibayin ko ang dati kong mga kamalig. Ang dati kong mga bodega. Magtatayo ko ng higit na malalaki. Alam mo, matapang po. Bold siya sa kanyang pag-i-invest. Marami sa inyong may business na talagang bold sila. Kaya handa nilang gawin ang mga bagay na yon. Kahanga-hanga ang lalaking ito. Pero bandang huli ang tawag sa kanya ng Panginoon. Maybe another M, mangmang. Pero gusto ko po sa binasa natin, bobo. Dalawang B ang tawag ni Lord sa kanya. Bobo, sa Bisaya, buang. Hangal. Ang ekspresyon ng Amerikano na ayaw ganong gamitin ng Pilipino, you are stupid. Di lang sinabi ng Panginoon, that is stupid. Ang ginawa mo is kabubuan. Pero tinawag niyo talagang taong ito. Para sa akin, nakakagulat, nakakasurprise, nakakabigla ang tawag ng Panginoon. Why call this person bobo? Why call him stupid? Ito nga ang gustong mangyari ng maraming tao sa kanilang buhay. Di po ba? Mag-ingat tayo mga kaibigan. Hindi lahat ng hinahangaan sa sanglibutan ay tinatanggap ng kalangitan. So ang tatanong natin sa question natin sa umaga ito, in the sight of God, who is a fool? Sa harap ng Diyos, sino ba ang bobo? Sino bang stupid? Sino bang buang? Medyo uncomfortable ba kayo sa mga salitang ginamit natin? Yung buang po, hinango ko po sa magandang balita sa Cebuano Bible. Okay? Tapos yung iba ay galing sa iba't ibang translation. Number one, tatlong bagay, bakit tinawag na bobo ang taong ito? A person is a fool who ignores the reality of life. Merong mga fundamental, merong mga basic na realidad na dapat tanggap natin, na alam natin, pero hindi nakita ng lalaking ito. At ang isang lalaking masasabi mo na wala sa tamang pag-iisip, sa tamang sense ng buhay, is stupid. Pag hindi niya nakikita, hindi niya pinapansin ang ilang mga realidad na maliwanag sa Biblia at sa buhay. Halimbawa ng realidad, yung tinatawag nating gustong-gustong expression ng Zion, life is short and death is sure. Life is short and death is sure. Mahirap itagalog yun. Paano makukuha mo pa ang rhyme? Di ba? Maikli ang buhay, tiyak ang kamatayan. Sabi niya, pagkatapos, sabi niya, ay sasabihin ko sa sarili ko, ang swerte mo talaga.
Marami ka nang naiipon para sa maraming taon. Sino nagsabi na marami pa rin siyang taong darating? How many of you can tell that you still have many years to live? Nung Friday, birthday ni Kuya Vic Templo, nakasama ko na many years ago, 82 years old. Sabi ko, umaba pa sana ang buhay niya at maging productive. Tapos dinigtong ko sa iba kong comment, sana all. Di ba? Sino sa inyo ang gusto umabot ng 80 plus? At lampas pa, kaya lang sabi ni Sister Levy, ang sabi niya, kaya lang pastor hindi na siya naabutan ng pagkuha ng batas na pag umabot ka ng 80, tatanggap ka na ng regalo sa gobyerno Pag lampas ka na raw, hindi siya retroactive. Yun ang batas natin. Pero merong magbe-birthday dito ng 80 years old na malamang aabot pa siya. Sabi niya, para sa maraming taon at pumasok sa eksena ng kanyang buhay ang Diyos nang hindi niya inaasahan. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Bobo, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Di man lang sinabing next month or next year. Wala ka na. Matitigok ka na. The reality of the brevity of life. Maikli ang buhay. Yung iba'y mabubuhay sa atin ng matagal. Yung iba'y aabot ng 90. Yung iba'y aabot ng 80. Yung iba'y aabot ng 70. Pero yung iba mamamatay ng maaga. And some of them are dear to us. Sabagat ang totoo, ang statistics hindi pa rin nagbabago. Very impressive ang statistics. 1 out of 1 dies. It is unchanging. Sabi po ng 2018 statistics, about 3 deaths every second. Tatlong patay. That means 180 ang namamatay every minute. Or about 10,200 bawat oras. 250,000 every day. Over 7 million every week. Sabi ko, Lord, bawat oras ganito karaming namamatay, 10,800. Kalabitin mo ang katabi mo. Sabihin mo, salamat hindi ka kasama sa 10,800. Friends, if you wake up this morning, God wants you here. Di ba? Gusto ni Lord buhay ka at may binabalak siya para sa iyo. Sabagat totoo naman ang sinasabi ng Biblia sa Hebrews 9. Just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Itinakda sa tao ang minsang mamatay, pagkatapos nito yung paghuhukom. Na bagamat ang pagkamatayan ay tinatawag sa Biblia ng isang trahedya dahil sa karamdaman, dahil sa kagagawan ng ibang tao, o dahil sa accident, pero ang tawag ng Biblia, death is an appointment. Pag dumating sa iyo, hindi mo pwedeng sabihin, saka ka na bumalik. Hindi mo pwedeng suhulan ng kamatayan. At sabihin mo, next time na lang tayo magkikita. Sabi po sa ibang translation sa NIV, death is a destination. Kaya tamang-tama po. Ang lagi nating sinasabi dito sa church, life is short, death is sure.
And the second reality na hindi niya nakita, hindi lang yung brevity of life, kundi yung necessity ng life. Life is not about money. Sabihin mo sa katabi mo, ang buhay ay hindi pera-pera lang. Di ba? It is not money that gives significance. Money is important. In fact, it is very important. Amen? Amen. But it is not the most important. It is not to be the center of our life. Madalas nating sabihin, kino-quote sa ating mga kaibigan, mababasa sa Facebook at dito sa church, madalas nating sabihin, pwede niyong dagdagan ito. Kung ano pwedeng, hindi pwedeng gawin ng pera. Money can buy you a house, but not a home. Money can buy you a bed, but not peace. Money can buy you food, but not appetite. Money can buy you oxygen, but not life. Money can buy you company or companionship, but not love. Money can buy you ticket to places, but not to heaven. Tama? What can you add to that? Money can buy success, but not significance. Kayo nang magdagdag ng iba pa. Diba? Sa inyong context. At dito nagkamali ang maraming mga tao. Pagkatapos ay sasabihin ko sa sarili ko, ang swerte mo talaga, marami ka nang naipon para sa maraming taon, kaya mag-relax ka, mag-rest ka na lamang, kumain, uminom, at Totoo po ang pilosopya ng mundong ito. Parang ang paraan ng mundong ito ay pag marami ka ng pera, mag-e-enjoy ka na, makaka-relax ka na ng gusto. Of course naman. That might be true. That may be true. Pero ito ba'y talagang pinagmumulan ng tunay at malalim na kagalakan? Ang napansin ko po ang pang-anim na M sa lalaking ito, makasarili. You know, doon sa 3 sentences, 15 beses mo halos mababasa yung ko at akin at sarili ko. Anong gagawin ko? Ang dami kong ani. Wala akong paglalagyan. Puro ako. Gigibayin ko. Magtatayo ako. Aking ani. At sasabihin ko sa sarili ko, puro ako at akin. Nakalimutan niya ng buhay na ito ay dapat kasama mo ang Diyos at kasama mong ibang tao. Hindi naman siyang nagwararo dun eh. Maraming katulong, di ba? Pero puro sarili ang sinasabi. Kaya po trahedya to, kasama po rito, sinasabi po ng Psalm 39:6, ang sabi, or maybe we can quote that later, okay? Pero ang sabi po rito, tayo parang mga anino lamang na kumikilos at naglalakbay, busy tayo sa pagmamadali sa walang kabuluhan at nag-iimbak tayo ng kayamanan na hindi mo alam kung sinong gagastos pag namatay ka na. Anong ibang reality na inignore ng taong ito? The tragedy of being rich and ready for earthly life but not ready for the afterlife. Ito po yung trahedya na ang yaman mo sa mundong ito at ready ka sa buhay na to pero hindi ka ready sa kabilang buhay. You are rich in this world, but poor in your relationship with God. Hindi niya alam ng buhay, ang dami-dami pong hindi sigurado, uncertainty at ang daming pait. Dudugtugan natin yung sinasabi natin dito sa Zion, life is your, death is your, sin is the cause. Sino po sa inyo ang alam nyo nagkasala kayo? Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. But Christ is the cure.
Ulitin ko po mga kapatid. Di po problema ang riches. Maraming mayayaman ang pupunta ng langit. Tingnan mo yung katabi mo. Na mahal ang Panginoon yan. Mayaman yan, pero pupunta yan ng langit. Di ba? Marami pong mayayaman ang pupunta ng heaven. Hindi po yung siya'y mayaman. Kundi mayaman lamang siya sa buhay sa mundong ito. At siya'y pobre, mahirap sa kanyang relasyon sa Diyos. Mas malungkot nga yung iba pur na sa pera dito, pur pa rin sa relasyon sa Diyos. Di ba? Siguro dadagdag natin kanina yung binasa natin. Ang sabing ganon, lakad tayo ng lakad na parang anino. Pagkatapos sabing ganon, nagmamadali tayo sa pupuntahan natin na wala namang katuturan at nag-iimbak tayo ng kayamanan. Pero hindi mo alam kung sino gagastos nito. Kung mayaman ang lalaki, trabaho ng trabaho, kita ng pera. Tapos mamamatay siya. Ang misis niya, bata pa. Yung magiging mister niya, ang gagastos ng perang iniwan mo. Or baligtad, di ba? Or kahit mga anak mo ang gagastos, usually ang second generation, hindi sila ganun kaingat at kasipag tulad ng mga magulang nila. Kaya sabing ganon, trahedya ang mangyayari pag ganito. The reality of earthly life, kailangan malaman natin ang necessity, ang brevity, maikli ang buhay, at ang ready tayo for eternity. Number 2, who is a fool in the sight of God? A person is a fool who ignores the reality of eternity. Hibang ang tao, bobo ang tao, na hindi nakita ang realidad ng buhay na walang hanggan. Matatapos ang buhay sa mundong ito, pero mayroong buhay pagkatapos nito. Life is short, totoo. Death is sure. A person is a fool. Pag in-ignore niya na mayroong judgment na darating pagkatapos ng buhay dito, judgment is certain. Madalas po nating marinig, eternity is too long. Hell is real and painful. Heaven is true and beautiful. How long is eternity? Gaano po kahaba ang walang hanggan? Walang hangganan. Siguro po pwede nating basahin ito. Pag meron kang 1 million years, 6 na zero. Dagdagan mo ng 3 zero, 1 billion years. Dagdagan mo ng 3 zero, 1 trillion years. Dagdagan mo pa ng 3 zero, di ko na mabasa. Anong kasunod nun? Quintillion or what? Hindi ko na alam. Dagdagan mo pa yan hanggang sa mapuno ang screen. Mababasa mo pa rin yan. Masusukat mo pa rin. Mabibilang mo pa rin. Pero ang eternity, hindi mo pwedeng bilangin. Hindi mo pwedeng sukatin. It is longer than what you can count. It is permanent without end. That's why we say, eternity is too long, so please don't be wrong. And you can spend it either in hell or in heaven. How painful is hell? Maybe sa inyong mga Bible study, pwede niyong pag-usapan ito. Ito po'y painful, ito'y ugly, ito'y lonely, it is terrifying, it is beyond description. Isipin mo na ang pinakamasakit, pinakapangit, pinakamahabdi na pangyayari, na trahedya sa buhay mo, multiply mo yon ng 1,000 times and 1,000 times, meron kang idea kung gaano katindi ang pait at habdi ng impyerno.
Hell is too painful and too long to be wrong. Pero in eternity, how beautiful and long is heaven. Eternity in heaven is without end, without boundary. It is beautiful and so joyful and so wonderful, and it is beyond description. Isipin mo po ang pinakamagandang lugar na nakita mo. Isipin mo ang pinakamatamis na karanasan na nakita mo, naranasan mo. Isipin mo ang anumang bagay na pwede mong ma-imagine na sobrang ganda, sobrang saya. Multiply that 1,000 times and 1,000 times and 1,000 times. Meron ka ng idea kung ano ang langit. At doon pupunta ang taong marunong na naghanda para sa ating Panginoon. At alam ko marami sa inyong magsasabi, doon tayo papunta, di ba? A person who ignores this is a fool. Ano mang sinasabi ng ibang tao, if you don't get this right, mga kaibigan, it is the worst mistake that you will ever make. Anong madalas nating sabihin dito sa Zion? Pwede kang magkamali sa kursong kukunin mo. Pwede ka namang magpalit eh. Total, suportado ka naman ni nanay eh. Mga maldita at maldito, no? 8 taon bago na-graduate ng 4-year course. Papalit-palit kasi eh. You can make mistake. You can even apply to the wrong company na hindi bagay sa iyo. Pwede ka magkamali sa pagpili ng jowa. After 2 years, na-discover mo, akala mo, gwapo siya, pangit pala. O di, magpalit ka. Diba? Dati-dati ang isip mo, pag tinitingnan mo siya, parang hindi mo napansin, napango pala. Pero after 2 years, nagising ka, di nagkamali ka. Diba? You can even make mistake. Hopefully not in marriage. We make a lot of mistakes. Yes, you will suffer. Mapahit, mahabdi. Minsan nasusuntok ka pa. Minsan matutulog ka, may dala kang kutsilyo. Diba? You make mistakes. And that's a tragedy. But that's only for 2 years, that's for 30 years, that's for 40 years. That's not for eternity. Hell is too long and too painful to be wrong. So that pwede kang magkamali sa maraming bagay, kaibigan, kapatid. Huwag kang magkamali sa lugar na iyong pupuntahan. Piliin mo ang langit, piliin mo ang paraan ng langit, hindi ang impyerno. Amen? Yes. So to complete the version ng Zion, life is your, death is your, sin is the cause, Christ is the cure. Judgment is certain, hell is real and painful, heaven is true and beautiful. Saan ka pa pag ganyan kaganda? Di ba? Number 3, a person is a fool who ignores the reality of God's love. Napakabaliw, hibang, bobo ng isang tao na hindi man lang niya nakita at naranasan ang isang pag-ibig na hindi mo pwedeng makita sa lahat ng bahagi ng sanlibutan liban sa ating Panginoon. Dahil ang tinututukan, puro pera, puro trabaho, puro ganito, puro ganoon. Aba, hindi napansin na meron palang Diyos na nagmamahal sa kanya ng labis? Di ba malungkot yun? Ano bang hibang tao, ang bobong tao? Ano bang inignore niya ukol sa Diyos? Kaya siya'y baliw. Hindi niya kilala, hindi niya alam ang pag-ibig ng Diyos. Naging trahedya ang kanyang buhay. Hindi niya kilala ang Panginoon by heart. Hindi niya alam ang pinakadakilang verse na nag-inspire sa maraming mga buhay. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Hindi niya alam yun eh. Hindi niya alam ang Romans 5:8.
Na pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Grabing pag-ibig. Pwede tayong mag-express ng iba't ibang pag-ibig paraan. Halimbawa sa Queen of Hearts, anong sabi ni ano bang pag-pronounce ni Haydn? Even if I was reborn 100 times, I'd still marry you every single time. Grabing pag-ibig, ano? Hindi ko pinapanood ang 15th episode, Saturday evening kasi yun eh. Grabing tugunan nila, grabe talaga ang ano niya. Sabi niya, I am desperate to live too. I want to stay by his side. Pero alam naman natin ang mangyayari. Mao-opera siya ng brain tumor pagkatapos mawawala ang kanyang memory. Pero alam nyo, sa ating Diyos, from eternity past to the eternity future, 1 billion years before and 1 billion years coming and 1 trillion years coming, kailanman hindi ka malilimutan ng Diyos. Sapagkat para sa iyo lamang binigay ang kanyang bugto na anak na grabing pag-ibig at ang isang hibang na tao hindi napansin ito. Alam mo isang favorite chapter ko sa Isaiah, yung Isaiah 49. Kung paano ang Diyos hindi makakalimot ang sabi ng Zion. Hindi po yung Zion Israel, hindi po ang Zion Christian Fellowship, okay? But Zion said, the Lord has forsaken me, the Lord has forgotten me. Ang sabi ng aking bayan, ako'y tinalikuran, ako'y kinalimutan ng aking Diyos. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Pwede bang makalimutan ng isang ina ang sanggol na kanyang iniluwal? Sabi ng Panginoon, pwedeng makalimot ang isang ina, pero ako hindi kita malilimutan. Baliw ang taong hindi alam ito at hindi pinansin ito. See, sabi niya ganon, I have engraved you. Itinatuko ang pangalan mo sa aking mga palad. At ang pader ng buhay mo ay lagi kong binabantayan at iniingatan. Mula pa sa simula ng sanglibutan, bago nilikha ang sanglibutan, inisip ka na ng Diyos, minahal ka na ng Diyos. Nakatatak na ang pangalan mo sa kanyang mga palad. At dahil sa katuparan nyo, nung ipako ang kanyang mga palad sa krus ng Kalbaryo, at doon forever nakatatak ang kanyang pag-ibig sa atin, sinasabi niya, ang pag-ibig ko sa iyo ay walang hanggan. Isaiah at Jeremiah 31, I have loved you with an everlasting love. Pero ang isang taong hindi pinansin ang pag-ibig ng Diyos, ibang salitang kanyang maririnig pagkatapos ng paghuhukom. Haharap sila sa Panginoong Yesus, sasabihin ng Panginoong Yesus, hindi ko kayo kilala. At pag itinapon na sa impyerno, every day, every week, every year, for 1,000 years, for 1,000,000 years, ang lagi nilang naalala, hindi ko kayo kilala, hindi ko kayo kilala. Pero tayo na tumanggap sa ating Panginoon Yesus, every day, every year in the presence of God, ang lagi nating manaalala, ang sinabi ng Panginoon, I love you, I love you, I love you, I died for you, I gave my life for you. Napakabobo mo naman kung tatalikuran mo ang pag-ibig ng Diyos. At tututukan mo ang mga bagay sa sanglibutan na alam mong magdadala sa atin sa kapamakan. Kaibigan, kapatid, for some of us, this is a day ng pagpapasya at pagpipili. Pagkatapos ng buhay mo sa mundong ito, mabubuhay ka ng walang hanggan. Pag wala ka kay Kristo sa impyerno, pag ikaw ay na kay Kristo sa langit.
Sigurado ko maraming matatalinong tao dito at sasabihin nila, siyempre pipiliin kong langit. Siyempre pipiliin ko si Kristo. Siyempre kay Kristo ako. Paano ba pinipili ang ating Panginoon? Kilalanin mo na mahal ka ng Diyos at si Kristo'y namatay para sa iyo. Pangalawa, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pero si Kristo ang namatay at binayaran ng kasalanan. Kilalanan mong tanging si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. At anyayahan mo yan sa iyong puso at buhay ngayon. At ang pangako ng Diyos sa iyo, ikaw ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, magiging anak ka ng Diyos, at pagkatapos ng buhay sa mundong ito, tiyak pupunta ka sa langit sa piling ng ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede po tayong tumayo. Meron po isang prayer ng pagtanggap sa ating Panginoong Yesus na ilalagay natin sa screen. Nais kong tingnan muna ninyo. At sa pagkatao lang tinitingnan po ninyo, ang alam ko, pinasulat ko sa Tagalog eh. Meron ba Tagalog yan? Ano? Tingnan mo nga. Okay. Nang sinasabi po na kung si Kristo'y talagang balak mong, kinausap ka ng Panginoon, balak mong tanggapin sa iyong puso at buhay for the first time. Pwede kang manalangin ng ganito, pero kailangan ng panalangin ay serious, sincere, at mula sa puso. Nang sinasabi, Panginoong Yesus, salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Ako ay nagsisisi at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Pagharian mo ang aking buhay, tulungan mo akong magtiwala. Sundin at mahalin ka. Maging tulad mo, Panginoon, sa bawat araw. Amen. As we worship the Lord today, the Spirit of God will talk to you. At sinasabi sa iyo, be wise. Maging matalino ka. Huwag kang maging hangal tulad ng inyong nabasa. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Let's continue to meditate on this and let's worship the Lord.